Mga kababayan, huwag po kayong mag-scroll. Kung isa ka sa milyong SSS pensioners o may lolo, lola o magulang na umaasa sa pension, may napakahalagang balita kami tungkol sa 13th month pay ninyo sa 2026 na pwede kayong maligaw kung hindi nyo malalaman. Maraming pensioner ang nagulat nung nalaman nila na iba na ang schedule ng kanilang 13th month pay. At kung hindi nyo susubaybayan itong video hanggang dulo, baka mawalan kayo ng pera na karapatan nyo. Panoorin ninyo ito ngayon dahil sa dulo ibubunyag namin ang eksaktong halaga, petsa ng release, at kung sino talaga ang makakakuha. Huwag palampasin. Ang bawat segundo ng video na ito ay pwede kayong makatipid ng libu-libong piso. Mga kababayan, kung gusto nyo lagi kayong unang makaalam ng mga importanteng balita para sa mga SSS pensioner, dito sa channel lang kayo dapat. Ako mismo ang naglalabas ng mga updates at gabay para sa inyo at pareho nating siguradong hindi nyo maiwan ang anumang mahalagang detalye. Ita-upload ko rin ang topic na ito ng detalyado, kaya mag-subscribe kayo ngayon para siguradong makuha nyo lahat ng impormasyon ng diretso sa inyo. Mga kababayan, kung kayo ay isang SSS pensioner o mayroon kayong magulang, lolo, lola o kamag-anak na tumatanggap ng pensyon mula sa Social Security System, pakinggan ninyo ng mabuti ang video na ito dahil may napakahalagang balita tayong tatalakayin ngayon. Maraming nagtanong sa amin sa comment section tungkol sa 13th month pay ng mga SS pensioner kung kailan ito ilalabas, magkano ang matatanggap at sino ba talaga ang kwalipikado. Kaya naman sa video na ito, bibigyan namin kayo ng kumpletong impormasyon mula simula hanggang katapusan para walang maiwanang hindi naiintindihan. Huwag kayong aalis sa video na ito dahil baka may mahalagang detalye kayong mapalalagpas na maaaring makaapekto sa inyong benepisyo. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang tinatawag na 13th month pay para sa mga SSS pensioner. Marami sa atin ang pamilyar sa 13th month pay ng mga empleyado sa pribadong sektor. Yung dagdag na sahod na binibigay sa kanila bago magpasko. Ngunit para sa mga pensioner ng SSS, iba ang sistema. Ang kanilang 13th month pay ay tinatawag ding 13th month pension o Christmas bonus ng SSS. At ito ay isang karagdagang bayad na katumbas ng isang buwang pensyon na ibinibigay bilang pasasalamat at tulong sa mga pensioner, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Hindi ito isang bagong benepisyo. Matagal na itong pinagkakaloob ng SSS sa kanilang mga miyembro na nagretiro na at tumatanggap na ng regular na buwan ng pensyon. Ang pagkakaiba lang ngayon ay ang timing ng pagpapalabas ng nasabing 13th month pension para sa taong 2026. Ngayon, bakit kailangan pang ipaliwanag ang timing? Kasi maraming pensioner ang nagtanong. Dati natatanggap ko ang aking 13th month pay sa Disyembre. Bakit ngayon sa Marso 2026 pa? Ito ang eksaktong tanong na susugurin natin ngayon. Ayon sa mga pinakabagong impormasyon mula sa SS, may hakbang na ginawa ang pamahalaan at ang SSS mismo para mas mapabilis ang proseso ng pagpapalabas ng benepisyo sa mga penshare. Ang layunin ay simple. Ayaw nilang maantala pa ang pera ng mga matatanda at mga retirado, lalo na ang mga taong lubos na umaasa sa kanilang buwan ng pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Kaya naman, ang 13th month pay na kadalasan ay nililista at ipinamamahagi sa pagtatapos ng taon ngayon ay may posibilidad na ilabas ng mas maaga at ang Marso 2026 ay isa sa mga pinakainaasahang petsa ng pagpapalabas. Mahalaga ring maunawaan natin ang kaibahan ng maagang pagpapalabas at regular na pagpapalabas. Sa nakaraang mga taon, ang 13th month pension ng SSS ay karaniwang ilalabas sa Nobyembre o Disyembre bilang bahagi ng holiday assistance ng pamahalaan. Ngunit sa ilang mga taon, nagkaroon ng pagkaantala dahil sa iba't ibang kadahilan kabilang ang proseso ng pagpapatunay ng mga miyembro, technical na issue sa sistema ng bayad o kaya naman ay mga pagbabago sa patakaran ng SSS. Sa sitwasyong ito, ang Marso na petsa ay hindi ibig sabihin na huli na ito. Sa katunayan, maaari itong mga hulugang ang SSS ay nagbibigay ng advance o maagang pagpapalabas ng benepisyo para sa taong 2026 na ang dating expectation ay ilalabas lamang sa bandang katapusan ng taon. Ito ay isang magandang balita para sa mga pensioner dahil nangangahulugang hindi nila kailangang maghintay ng matagal. Para mas maunawaan natin ang buong larawan,
kailangan nating pag-aralan kung sino ba ang mga kwalipikadong makatanggap ng 13th month pension mula sa SSS. Hindi lahat ng miyembro ng SSS ay otomatikong makakatanggap nito. May mga partikular na kondisyon na kailangang matugunan. Una, kailangan kang maging isang aktibong pensioner ng SSS. Ibig sabihin, kasalukuyan kang nakatanggap ng buwan ng retirement pension mula sa SSS. Ang mga miyembro na nag-apply pa lamang para sa pensyon o kaya naman ay nasa proseso pa ng pag-approve ay hindi kasama sa kategoriyang ito. Pangalawa, ang mga disability pensioner. Yung mga miyembro na hindi nakapagtrabaho o hindi na makakapagtrabaho dahil sa permanenteng kapansanan at tumatanggap ng monthly disability pension ay kabilang din sa mga kwalipikado. Pangatlo, ang mga survivorship pensioner, yung mga balo, anak o dependent na miyembro ng isang namatay na SSS member at kasalukuyang tumatanggap ng survivor's pension, ay may karapatang matanggap ang 13th month benefit na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakainaabangan ng lahat. Magkano ba ang matatanggap? Ang simpleng sagot ay katumbas ito ng inyong isang buwang pensyon. Kaya kung ang inyong buwanang pensyon ay PH 5,000, ang inyong 13th month pay ay PH 5,000 rin. Kung ang inyong buwan ng pensyon ay HUE 10,000, ganun din ang inyong 13th month. Ito ang pangunahing formula na ginagamit ng SSS sa pagkukwenta ng 13th month pension. Hindi ito isang flat rate o pantay-pantay na halaga para sa lahat. Nakasalalay ito sa inyong individual na monthly pension amount na naman ay nakabatay sa inyong mga kontribusyon sa SSS noong nag-aaktibo ka pa bilang miyembro. Kaya naman, ang mga miyembro na mas maraming naiambag sa SSS at mas matagal na nagbayad ng contributions ay karaniwang may mas mataas na buwan ng pensyon at sa makatuwid ay mas malaki rin ang kanilang 13th month pay. Ngayon ay pag-aralan natin ang kasaysayan ng 13th month benefit ng SSS para mas maunawaan natin kung paano ito nagbago sa paglipas ng panahon. Noong mga nakalipas na dekada ang mga benepisyo ng SSS ay hindi gaanong komplikado. Isang tuwid na buwanang pensyon lamang ang binibigay sa mga retirado. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang SSS at habang tumataas ang bilang ng mga miyembro at pensioner, nagdagdag ang pamahalaan ng iba't ibang uri ng benepisyo para mas mapalakas ang suporta sa mga retirado. Ang 13th month pension ay isa sa mga pinakamahalagang dagdag na benepisyo na ito. Sa ilalim ng Republic Active 999 o ang Social Security Act of 2018, pinalakasan at pinalawig ang mga benepisyo ng SSS para sa mga miyembro. Kasama sa mga pagbabagong ito ang mas mataas na pension amounts at mas malinaw na mga patakaran tungkol sa iba't ibang uri ng benepisyo. Napansin din ng maraming pensioner na sa ilang taon may karagdag ang tulong mula sa pamahalaan na ibinibigay kasabay ng 13th month pension. Halimbawa, sa ilang pagkakataon, nagbibigay din ang DSWD o ang pamahalaan ng ayuda o financial assistance sa mga senior citizen na pensioner bilang karagdagang suporta. Ito ay hiwalay sa 13th month pension ng SSS. Ngunit kadalasan ay sabay-sabay na tinatanggap ng mga pensioner ang dalawang ito na nagdudulot ng mas malaking relief para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Ngunit para sa video na ito, ang ating focus ay ang 13th month pension ng SSS specifically para hindi tayo malito. Isa pang mahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan ay kung paano ibibigay ang 13th month pension, ang proseso ng pagpapalabas at pamamahagi. Para sa mga pensioner na naka-enroll na sa SS Online Remittance o may link na bank account sa SS, ang kanilang 13th month pensyon ay automatikong ide-deposit sa kanilang account. Hindi na kailangan pang pumunta sa SSS branch o mag-apply para dito. Ito ay auto-credited. Ibig sabihin, dumidiretso na ito sa inyong account nang walang karagdagang hakbang mula sa inyo. You want to quite stansan pinakamaginhawang aspeto ng modernisasyon ng SSS. Ang sistema nila ngayon ay mas digital at mas mabilis kaysa dati. Para naman sa mga pensioner na hindi pa nakalink ang kanilang bank account sa SS o kaya naman ay gumagamit pa rin ng UMID card para sa kanilang pensyon, ang proseso ay bahagyang naiiba.
Maaaring kailanganin nilang pumunta sa kanilang authorized bank or remittance center para makuha ang kanilang 13th month pension. Mahalaga rin na matiyak na ang inyong contact information sa SSS, numero ng telepono, email address at home address ay updated at wasto para matanggap ninyo ang mga abiso at notifikasyon mula sa SSS tungkol sa inyong mga benepisyo. Kasama na ang 13th month pension. Ngayon, para sa mga pensioner na gumagamit ng SS Mobile App o may SSS account online, mayroong maginhawang paraan para matrack ang inyong pension disbursement. Sa pamagitan ng app website, makikita ninyo ang kasaysayan ng inyong mga natatanggap, kung kailan nagre-credit ang inyong buwanang pensyon at kung mayroon ng impormasyon tungkol sa 13th month pension payout. Lubos na inire-rekomenda ng SS na mag-register ang lahat ng kanilang pensioner sa online na sistema para mas madaling ma-access ang kanilang account information at ma-update ang kanilang personal na datos. Mahalaga ring pag-usapan ang tungkol sa mga pensioner na nasa probinsya o sa mga lugar na malayo sa mga SSS branches. Para sa kanila, maaaring mas mainam na gumamit ng remittance services o mga rural banks na may kasunduan sa SS para sa pamamahagi ng pension payments. Ang SS ay may malawak na network ng partner banks at financial institutions sa buong Pilipinas. Kasama na ang Land Bank, DBP, BDO, BPI at marami pang iba, pati na rin ang mga money remittance centers tulad ng M. Lilier at Cebuana Lilier sa mga lugar na hindi accessible ang mga malalaking bangko. Ang layunin ng SSS ay tiyaking maaabot ang benepisyo ng bawat penser kahit saan sila naroroon sa bansa. Pag-aralan din natin ang ilang karaniwang tanong at maling akala tungkol sa 13th month pension ng SSS. Una, maraming pensioner ang nagtatanong, kailangan ba akong mag-apply para sa 13th month pension? Ang sagot ay hindi. Hindi na kailangan ng hiwalay na application. Kung isa kang aktibong pensioner ng SSS at nakakatanggap ng regular na buwan ng pension, otomatiko kang kabilang sa listahan ng mga makakatanggap ng 13th month benefit. Ito ang isa sa mga pinakamagandang aspeto ng benepisyong ito. Automatic at walang karagdagang paperwork. Pangalawa, may mga nagtatanong, apektado ba ang aking 13th month pensyon kung nagsimula pa lamang akong makatanggap ng pensyon ngayong taon? Ang sagot dito ay depende sa patakaran ng SSS sa partikular na taon. Sa ilang kaso, ang mga bagong pensioner na nagsimula makatanggap ng pensyon sa loob ng taon ay maaaring makatanggap ng prorated na 13th month benefit. Ibig sabihin, ang halaga ay proporsal sa bilang ng mga buwang natanggap nila ang pensyon sa taong iyon. Sa ibang kaso naman, ang SSS ay nagbibigay ng buong 13th month benefit kahit sa mga bagong pensioner. Para sa eksaktong impormasyon tungkol dito, pinakamainam na direktang makipag-ugnayan sa SSS o bisitahin ang kanilang opisyal na website. Pangatlo, may mga pensioner na nagtatanong, kung namatay ang aking asawa na pensioner bago mailabas ang 13th month pension, makukuha pa ba ito ng pamilya? Ito ay isang sensitibong tanong ngunit mahalaga sa pangkalahatan. Ang mga benepisyo na dapat sana ay natanggap ng pensioner ngunit hindi natanggap dahil sa kaniyang pagpanaw ay maaaring maklaim ng mga designated na beneficiary o tagapagmana ng pensioner ngunit may proseso na kailangang sundin para maklaim ito. Kailangan ng mga dokumento tulad ng death certificate, proof of relationship at iba pang papeles na hihilingin ng SSS. Para sa ganito pang uri ng sitwasyon, pinakamabuting personal na makipagkita sa SSS para sa tamang gabay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang paksang mahalagang maunawaan ng mga pensioner at ng kanilang mga pamilya. Ang kaibahan ng SSS 13th month pension at ng GSI 13th month pension, maraming tao ang nalilito sa dalawa dahil magkapareho ang pangalan ngunit magkaibang institusyon ang nangangasiwa sa kanila. Ang SS or Social Security System ay para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Yung mga empleyado ng mga pribadong kumpanya, mga self-employed na individual, kasambahay at iba pa. Ang GSIS naman o Government Service Insurance System ay para sa mga empleyado ng pamahalaan, mga government workers tulad ng mga teacher, pulis, sundalo at iba pang government employees. Kaya kung ang inyong pensyon ay galing sa SSS, ang 13th month pension na tinalakay natin sa video na ito ang para sa inyo. Kung galing naman ito sa GSIS,
Magkaibang patakaran at proseso ang susundin at mas mainam na direkta kayong makipag-ugnayan sa GSIS para sa tamang impormasyon. Isang bagay pa na gusto naming bigyang diin ay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng inyong SS records na tama at updated. Maraming pensioner ang nakaranas ng abala at pagkaantala sa pagtanggap ng kanilang mga benepisyo dahil sa hindi tama o lumang impormasyon sa kanilang SS records. Halimbawa, kung nagbago ang inyong bank account, lumipat kayo ng tirahan, kailangan ninyong agad na i-update ang inyong impormasyon sa SS para hindi malagyan ng problema ang pagpapadala ng inyong pensyon. Ang SSS ay may online portal and mobile app kung saan maaari ninyong i-update ang inyong personal na impormasyon nang hindi na kailangang pumunta sa opisina. Ito ay napaka-convenient lalo na para sa mga matatanda na mahirap maglakad o maglakbay. Para sa mga nagtatanong kung paano mag-enroll sa online na serbisyo ng SSS, simple lang ang proseso. Una, kailangan ninyo ng inyong SSS number at isang aktibong email address. Pumunta sa opisyal na website ng SS na nasa wsss.gov.ph. Hanapin ang link para sa My SS Member Registration. Sundin ang mga hakbang sa registration at pagkatapos ay mayroon na kayong access sa inyong account. Sa pamamagitan nito, makikita ninyo ang inyong contribution history, loan records, benefit records at iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa inyong SSS account. Para sa mga hindi sanay sa teknolohiya, maaari ninyong hilingin sa inyong mga anak o apo na tulungan kayo sa prosesong ito o kaya ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong mula sa kanilang mga staff. Isa sa mga bagay na maaaring magpabilis sa pagpapalabas ng 13th month pension ay ang pagiging handa ng SSS sa kanilang sistema. Sa nakaraang mga taon, namuhunan ang SSS sa modernisasyon ng kanilang teknolohiya at proseso para mas mabilis at mas mahusay na mapangasiwa ang milyon-milyong transaksyon ng kanilang mga miyembro at pensioner. Ang resulta nito ay mas mabilis na pagpapadala ng mga benepisyo, mas mabilis na processing ng mga claims, at mas maginhawang serbisyo para sa lahat. Kaya naman kapag sinabi nating ang 13th month pension para sa 2026 ay ilalabas ng mas maaga, ito ay resulta ng parehong pagpapabuti ng patakaran ng SS at ng kanilang teknolohiya. Ngayon, nais naming pag-usapan ang isang napakahalagang bagay na kailangan ng bawat pensioner na malaman ang pag-iingat laban sa mga scam at pandaraya. Sa tuwing may balita tungkol sa pagpapalabas ng malalaking benepisyo tulad ng 13th month pension, lagi ring may mga masasamang tao na nagtatangkang samantalahin ang mga pensioner. Huwag kayong magtiwala sa sino ang taong lumapit sa inyo, maging sa personal, sa telepono o sa social media at nag-aalok na tulungan kayong makuha ang inyong 13th month pension kapalit ng bayad o ng inyong personal na impormasyon. Ang lehitimong proseso ng SSS ay libre at hindi nangangailangan ng bayad para makuha ang inyong benepisyo. Huwag ding ibahagi ang inyong SSS number, password, OTP, one-time password o anumang personal na impormasyon sa sino man na hindi kayo siguradong kinatawan ng SSS. Kung may nag-uulat sa inyo na kailangan ninyo ng medyasyon or tulong para makuha ang inyong pensyon kapalit ng komisyon, ito ay siguradong scam. Mas mainam na direkta kayong makipag-ugnayan sa SSS sa kanilang hotline o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Bukod pa rito, nais naming paalahan ang lahat ng pensioner na ang opisyal na SSS hotline ay 455 para sa Metro Manila at mayroon din silang mga regional offices sa buong bansa. Ang kanilang opisyal na website ay www.gov.p at ang kanilang mga opisyal na social media accounts ay nakalista sa website na iyon. Anumang impormasyon na hindi nagmumula sa mga opisyal na channel na ito ay dapat suriin muna bago paniwalaan. Sa panahon ng social media, napakadali ng pagkalat ng maling impormasyon at dapat tayong maging maingat sa pagbabasa at pagbabahagi ng mga balita tungkol sa SSS benefits. Gusto rin naming pag-usapan ang kalagayan ng mga OFW pensioner, yung mga miyembro ng SSS na nagtatrabaho o tumira na sa ibang bansa ngunit nagpapatuloy pa ring makatanggap ng kanilang SSS pensyon. Para sa kanila, ang proseso ay bahagyang naiiba dahil ang kanilang pensyon
ay karaniwang ipinapadala sa kanilang nakatalagang bank account sa Pilipinas o kaya naman ay may arrangement para matanggap ito sa ibang bansa sa pamamagitan ng partner banks at remittance centers ng SS. Ang 13th month pension nila ay dapat ding automatikong mailabas kasabay ng iba pang pensioner, ngunit mahalagang tiyakin nila na ang kanilang SSS records ay naglalaman ng tamang bank account or remittance details para hindi malagyan ng abala ang pagtanggap ng kanilang benepisyo. Para sa mga pamilya ng mga pensioner, partikular na sa mga anak o kamag-anak na tumutulong sa kanilang matatanda, nais naming ibahagi ang ilang praktikal na payo. Una, tulungan ang inyong mga magulang or lolo at lola na i-update ang kanilang SSS records at tiyaking tama ang lahat ng impormasyon. Pangalawa, tulungan silang mag-enroll sa online na serbisyo ng SSS para mas madali nilang ma-monitor ang kanilang account. Pangatlo, ipaliwanag sa kanila ang tungkol sa mga posibleng scam at turuan silang maging maingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon. Pang-apat, samahan sila sa SSS branch kung kailangan nila ng tulong sa anumang proseso o transaksyon. Ang pakikilahok ng pamilya sa mga ganitong usapin ay malaking tulong hindi lamang sa mga matatanda, kundi sa buong pamilya. Nais din naming banggitin ang kahalagahan ng regular na pag-check ng inyong pension amount. Sa bawat taon, maaaring magbago ang halaga ng inyong buwanang pensyon dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang ang mga adjustment na ginagawa ng SSS batay sa economic conditions o kaya naman ay mga pagbabago sa inyong personal na sitwasyon tulad ng pagbabago sa bilang ng dependents. Kung napansin ninyo na ang inyong buwanang pensyon ay hindi tama o mayas, na hindi ninyo naiintindihan agad, na makipag-ugnayan sa SSS para maipaliwanag at maayos ang isyu, huwag hayaang matagal bago harapin ang gayong mga problema.